Papuri, pasasalamat kay Sa'yo. Kung dito lang po, kahit wala ng mic, kaya lang hindi maririnig sa internet. Kaya kailangan pa ng mic. Subalit dito lang, pwede na. Pwede nang wala. Umaalingaw-ngaw naman ang tinig. Ano po? Buhay po ba ang Diyos? Paano nga ba ang pananampalataya? Kung hindi nyo po sadyang mararanasan, napakahirap paniwalaan. Kung hindi nyo makakamtan, sadyang hindi maaring pagtiwalaan. Subalit subukan po ninyong maranasan at papaano nyo ito mararanasan, makipagtotoo po ng lubusan. Yaon po ang kailangan, pagiging totoo at marapat na pagtanggap. Doon sa hindi nyo namamalayan, tunay ngang napakahiwaga ng Ama sa inyong buhay. Buhay ba ang Diyos? Totoong totoo at pawang katotohanan, napakahiwaga ng Ama noon, ngayon at kailanman. Kaya nga po sa banal na aklat, kung babaybayin nyo yung unang tipan, kung paano niya ginawa na palubugin ang buong sandaigdigan sa panahon ni Noe. Kung paano nakikita niya ang katauhan na wala nang natitirang matuwid o mabuti sa pananaw niya kundi si Noe. Kaya't hinabilinan niyang gumawa ng daong upang isakay niya ang kanyang pamilya at pares-pares na mga hayop. At doon ay pinalubog niya ang buong sanlibutan. At ang palatandaan na hindi niya na kailanman wawasakin ng daigdig, yaong pangako niyang bahaghari. Na kapag nasilayan niyo yaon, purihin niyo ang Ama, pasalamatan niyo siya sapagkat tinupad niya ang kanyang pangako. Sa mga hindi nakakaunawa at hindi nakababatid, sapagkat hindi naman sila nagbabasa ng Biblia at magbabasa man, wala namang pangunawa sapagkat literal na binabasa. Hindi po. Kailangan may espiritu kayo upang makaunawa kayo sa salitang banal na mula sa banal na espiritu na pinagmulan ay Ama. Buhay po ba ang Diyos? At kung papaano ang pagkilos niya kay Abraham, natuyot na, matanda na, wala nang puwang para manganak pa. Sapagkat baog na ang wika nga. Tuyot na, matanda pa. Wala nang pag-asang magkaanak sa bilang tao,
Ngunit wala ngang imposible sa Ama. Nagkaanak pa rin si Sarah sa 25 pagkakataon na taon na binigay, na lumipas. Ngunit hindi pa rin nakalimutan ng Ama ang pangako niya kay Abraham. Ginunita pa rin niya, tinupad pa rin niya, gayon ang Ama. Tumutupad sa pangako niya, hindi nakalilimot siya. Ngunit mayroong mabilis na pagtugon at mayroong maluwat kang tugunin. Gayong pa mang matagal o maluwat na tinatawag, doon pa rin siya gagawa ng hiwaga. Nandun pa rin siya para tumupad sapagkat hindi siya namamatay tulad ng tao. Sa panahon ni Tobit, kay buti ng kanyang ginawa, siya'y naglilibing sa kanyang mga kababayan. Ngunit binigyang pagkakataon na siya ay mabulag para may pakitang muli ang Ama kung gaano siya kahiwaga. Ilan lamang itong binabahagi ko sa inyo na kung pagninilayan nyo'y tunay na buhay ang Ama. Buhay at walang kapantay. Ang gawa niya ay makapangyarihan, di kayang liripin ng sinuman. Sa panahon ni Solomon, kung papaano siya'y pinagpala, ang tanong ng Ama, ano ang hihilingin mo sa akin, Solomon? Wala na po akong ibang hihilingin pa, maliban ng sidlan niyo ako ng talino na makabatid ng mabuti at masama. Yamang wala kang hinihiling ni anuman na humaba ang buhay mo at ika'y pagpalain. Tandaan mo, higit ka sa lahat ng naunang hari sa iyo, walang makapapantay. Tunit-tuniladang ginto ang pinahagi niya, ang pinagkaloob kay Solomon. Tunit-tuniladang ginto. Sa panahon ni Moises, kung papaano siya ang naging daan para hanguin ang Israelita. Hinawi ang dagat, tinanglawan sila ng haliging apoy. Hindi ba kahiwaga ng Ama? Baybayin niyo ang istorya ng mga hiwaga at himalang ginawa ng Ama kung paano niya pinakikita siya'y Diyos ng katotohanan. Sa panahon ng Kristo, ang 12 taong dinudugo. Sa dulo lang ng baro na ampat ang pagdurugo. Ang 12 taon na ito, na wala nang makapagpagaling na kahit na sino, naubos na ang kabuhayan. Ang sinilang na bulag, ang bingi, ang pipi, ang maluwat ng nakaratay na hinugos sa bubong. At sinabi lang, tumindig ka, tumayo na't binitbit ang higaan. Ano pa ba ang kulang sa Ama para sabihin mong, di ako naniniwala? Ano ba ang kulang sa iyo? Paniniwala bilang anak niya. Ano ba ang kulang pa? Pagtitiwala bilang Diyos siya. Punuan mo ng pagkukulang mo ng magtiwala at pagtitiwala sa Diyos Amang mahiwaga at mapagpala. Gagawin niya sa iyo ang tunay na himala. Buhay ba ang Diyos? Sa panahon ng mga apostol na iniwanan, ang namamalimos, wala eka akong ibibigay sa iyo. Subalit may ibang ipagkakaloob ako sa iyo. Tumindig ka eka at lumakad. Tumindig at lumakad ang namamalimos na pingkaw. Ano pa ba ang kulang? Sa panahon muli ng mga alagad, sila ay kinulong, niyugyog ang kulungan, nagbukas ang serga, ang kulungan ay nabali, napigtas ang tanikala. Ano pa ba? Ganang katauhan, ganang pagkatao'y hindi maibabaybay ito sa inyo. Hindi ganang maikukwentong maliwanag at patutoo
Ngunit ganang di nyo nakikita ang kumikilos noon at ngayon at kikilos pa sa daratal na panahon na walang mali, walang kupas at di tutugot, patuloy pa rin gumaganap. Sa panahon ni Apo Kunching, sa panahon ninyo mga tao, sa panahon ng mga ninuno nyo, sa panahon ng mga susunod na henerasyon pa, Diyos Ama, noon na ngayon at kailanpan, man ay di mapaparang. Sa panahon ngayon, mababalita ba ang dakong ito, ang gawain ito, kung walang naibalita, kung walang tinupad, kung walang naganap, kung walang ginagawa? Hindi. Hindi makakaabot sa iba't ibang bansa ang gawain ito kung walang naibahala ang Ama at naipamahala dito sa lupa. Bahala ka anak, tumugon at tumupad. Ipamamahala ko sa iyo ang aking gawa. Buhay ba ang Ama? Sa panahon ng mga ninuno, sa panahon nyo ngayon at panahon ng mga susunod pa, walang hindi gagawin ng Ama. Lahat ay gagawin niya. Tunay na makagagawa siya, tuwir ang gagawin niya, ang mabuti para sa lahat ng mga anak niya. Kung magkagayon at alam niyong mabuti ang Ama, kung magkagayon at alam niyong may magagawa siya, kung magkagayon at alam niyong buhay siya, ano't di niyo gawing tapat ang pananalig. Upang ang hiwaga ay kamtin niyo, yaong napaka-imposible para sa inyo, ihip lang gumaling. Paanong nangyari yon? Mayroon bang gayon na magagawa ang tao? Hindi tao ang gumanap, ang tumupad. Tao lang ang inatasan at gumalaw. Ngunit ang Espiritong hindi nakikita, siyang patuloy na nagbabahagi ng hiwaga upang patotohanan, Diyos Ama ay buhay. Mga minamahal, ang salitang walang pagkabali ay ang salitang banal. Ang salitang walang pagkabula ay ang banal na salita. Ang salitang may buhay at makapangyarihan ay ang salita ng Ama. Kaya't ang sino mang magtiwala at manalig sa kanyang salita, mabubuhay ang kanyang pag-asa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kasiyahan, magalak kayo ng lubusan. Paano nyo mapapatotohan ang may gagawin sa inyong Ama kung hindi nyo lubos pagtitiwalaan ang magagawa niya? Paano namang may magagawa siya kung wala siyang gagawin niya sa inyo? At ipakikitang totoo at buhay siya. Tunay na tunay, walang kamatayan. Kaya't mabuhay ang inyong pananalig habang kayo nabubuhay. At mabubuhay ang pagtitiwala ng Ama sa inyo. At mabuhay din ang paniniwala niyo sa Kanya at pakikita niya kung sino siya at ano siya sa buhay niyong mga anak niya. Mga minamahal ko, ano ba ang tinatawag na hiwaga? Ano ba ang sinasabi niyang mapagpala siya? Ano ba yung sinasabi niyang magawa niya ang lahat, magagawa niya ang lahat, at gagawin niya ang lahat? Sa simple lamang, magpapakita siya ng hiwaga. Sa napakasimple lamang, nakakapakita siya ng kahiwagaan. Tulad halimbawa, may inaasahan ka ba? Nakahiga ka lang? Wala kang iniisip, kundi maglingkod sa Kanya? Pagkatapos may tatawag sa iyo, pasasalubungan ka. Anong hiwaga ito? Yan ang pagkilos ng Ama. Ganyan kumilos ang Ama. Kung sasabihin naman, kayo yan, ako'y hindi nagaganap sa akin yan. Bakit? Lingkod ka ba? Ba't di nagaganap sa'yo? Tagasunod ka bang tapat? Ba't di nagaganap sa'yo? Sumusunod ka ba sa Ama? Ba't di nagaganap sa'yo? Ano ang pagkakaiba sa mga anak niyang nakatupad at sa iyong sabi mo'y tumutupad? Ano ang naiba at sinong naiba? Bakit di parehas kayong nakatatanggap? Sa makatwid, ang pagtupad ng kapwa mo nakatatanggap, isipin mo baka hindi katulad ng pagtupad mo. Magnilay ka baka may bawas at kulang ka. O dili kaya may pag-alinlangan ka. O dili kaya hindi ka totoo at nagpapakatotoo. O kaya naman ang gusto mo ngayon ka lang nagtanim, magbubunga na. O
O kaya naman gusto mo ngayon palang nakita ang bunga, ay pipigtasin mo na. Huwag. Hintayin mong mahinog. Hintayin mong sumarap. Hintayin mong tumamis. Sapagkat kung buko pa lang, maaring mapakla, maaring maasim, maaring mapait, maaring matabang. Kaya't hintayin mong mahinog. Yaong pananalig mong tapat na kung paano na pasarap ang kapwa mo sa pagtanggap, mapapasarap ka rin kapag totoo kang tumanggap. Ang may pandinig ay nakarinig. Iba't iba lamang kaparaanan ng pamamaraan ng Ama sa bawat isa. Katulad ng pagtatanim ng halaman. Iba ang pamamaraan ni Pedro, iba ang pamamaraan ni Maria, iba ang pamamaraan ni Petra. Ngunit sa magkakaibang pamamaraan na yan, lupa pa rin ang tinatamnan nila. At ang pagbunga nito at pangangalaga, doon makikita kung sino ang masipag sa kanila, ang tapat sa kanila, doon sa palibot ng tinanim nila. Ang nangangalagang tapat at totoo at masipag, hindi natutubo yung damong nakapalibot. Doon sa pinakamasipag, malinis na malinis. Sa medyo masipag-sipag, may tumutubong kaunti. Sa tamad mismo, marami nang nakapalibot na damo. Paanong tutubo na maigis siya? Hindi ba't masasakal? Maiinis siya sa mga damong nagsitubong ito. Paano ngayon makapamumunga ng diretso at mabuti na pagsibol ay masisilayan? Ano baga ang ibig kong ituran sa talinghaga kung tinuturan? Huwag mong kainggitan ang kapwa mong maganda ang pakinabang. Kundi magsumakit, magsumikap kang tupdin at tuparin mo ang kagandahang loob ng kapwa mo at kabutihan niyang ginagawa. Manapa, tularan mo siya kung nagnanais kang makatulad sa nangyayari sa buhay niya. Kung papaano siya nagpapakatotoo, nagpapakatapat, nang sa gayon, makita mo rin kung anong gagawin sa iyo ng Ama mo. Sa iyo ay tumpad, sa Kanya ay tutupad, sa lahat ay gaganap, sapagkat lahat kayo'y Kanyang anak. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Ano ba ang pamatid-uhaw? Tubig. Ano ang pamatid-gutom? Pagkain. Ngunit pawang katotohanan, kahit ang tubig pamatid-gutom na rin yan. Subalit sa tao, pagkain lang ang pamatid ng gutom. Nagkakamali kayo. Kahit ang tubig pamatid-gutom, uminom ka lang ng uminom, di ka gugutumin. Subalit kapag ang kinain mo lang ay pagkain at di ka uminom, may kulang. Kapag sagana ka sa pagkain, kulang ka sa tubig, sakit ang aabutin. Ngunit kapag nanagana ka sa tubig at tinama mo ang paglagok at pag-inom, kahit di ka magkakain ng magkakain, hindi ka magkakasakit ng kung ano-ano at gutom ay di mo daranasin. Buhay bang Ama? Bakit? Ang katawan ng tao ay binigyang partisyon. Binigyang sangkap. Ngayon dahil hindi mo alam kung paano mo ititimpla ng tama, hindi mo nga alam kaya di mo magawa. Ngunit ang Ama alam niya yan kung paano niya titimplahin ng tama. Alam ng Ama kung paano ka magtitimpla. Nakikita niya. Ngunit higit niyang gayang-gaya. Sabi nga niya, ang anumang ginagawa ng mga anak niya. Ngunit siya hindi niyo magagaya, matutularan, sapagkat ibang tumimpla siya. Timplados ricados ang tawag niya. Kompletos ricados, timplado, timplang-timpla, mabuting mabuti ang bawat timpla niya. Kaya lamang,
hindi na naging normal at hindi na naging pantay ang timpla nang ang tao ay nabuhay na matakaw, mayabang, palalo, sutil, at huwad. Naiba na ang timpla sapagkat iniba niya ng ginagawa niya sa ginawang mabuti ng Ama sa kanyang katawan. Naiba na ang pandaman niya sa mabuting binigay niyang pandama sapagkat iniba nga, naiba na. Subalit kung wag iibahin at di iibahin, walang maiiba sa timplang mabuti sa kaloob ng Ama sa buhay ng tao. Buhay bang Ama? Ano ang timpla niya? Liwanag, galak, kapayapaan. Ngunit bakit nawawala ang liwanag na tinimpla niya sa tao? Nang kung ano-anong nilalaman ng isip niya at nalilitot, nagugulo na, naging masama na. Ang galak niya, nang dinidibdib niya na kung ano ang buhay at paano siya mabubuhay at ano pa ang kakamtan niya at kung ano pa ang gusto niya, nag-iba na ang timpla ng mabuting kalooban niya. At nang nagnanasa na siya ng kung ano-anong gusto niyang makain, lumabis sa tiyan niya, umapaw na. Mga mahal, kay buti ng Ama, dahil tao ka, hindi mo kayang timplahing tama ang buhay mo, ngunit ilagak mo sa Ama at tanggapin mo siya, titimplahan ka niya ng tama't marapat na kaisipan at kalooban upang huwag kang maging malabis na anak niyang buhay sa lupang ibabaw. Ang may pandinig ay nakarinig. At bakit ito ay magaganap? Kung paano ito'y magaganap sa pamamagitan ng Espiritu Santo na kung tatanggapin ng tao, lahat ay ituturo para sa inyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahin inyong kamtan. Sumainyo ang paghahari mula ulo hanggang talampakan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mabuti pa kayo, agad nauuna sa mga mensahe. Ako po, tagapakinig lang din ako. At kapag nakinig ako, may natututunan ako. Sinasabuhay ko yung mensahe. Pinakikinggan ko yung mga mensahe na pinagmumulan ay bibig ko. Ako rin po pumupulot lang din doon. Sapagkat kung hindi ko yung pakikinggan, hindi ko naman alam yun eh. Kaya ako'y makikinig din. Mas mapalad kayo, nauuna kayong nahahasikan. Lamang ginamit ako, ngunit kung hindi rin ako makikinig, hindi na ako magagamit. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya kailangan upang magamit ako ng magamit, matuto rin akong makinig. Kanino ako makikinig? Sa Kanya. At ang aking napapakinggan ay ibabahagi ko naman. At kapag nabahagi ko naman, ang tumanggap ay nakinabang. Ganun lang yun. Kasimple. Pag naghasik ka ng binhi, pag tumubo sa lupa at nagbunga, sino makikinabang? Ikaw lang ba? Sige nga, gapasin mong mag-isa yan kung 1 hektarya. Tingnan ko kung di ka humingal. Sakim ka eh. O sige, pagkatapos mong ginapas, ikaw rin ang mag-iik. Tingnan ko lang kung kaya mo. Pagkatapos mong giniik, sige nga, ikaw din ang magbuhat. Tingnan ko kung kaya mo. Kaya, parte-partisyon, parte-parte, hati-hati, bahagi, kaloob ng Ama, huwag ipagdamot, ipamahagi mo. Libreng binigay, pamahagi mo ng libre. Tulad ng pinamumungan niyang halaman, kapag sakim ka, maaaring mabundat ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sa pagbubukid, tingnan ninyo may katulong. Ang nagbubukid ba? Siya na nag-aararo, siya pa naghahasik, siya pa gumagapas, siya pa ang lahat. Hindi. Di ba may kanya-kanyang partisyon na ginagampanan ng tao? Pag-aralan ninyo. Ganyan din ang buhay. Ang pamumuhay. May parti-partisyong ginagawa ang bawat isa. Ngayon, binigay sa iyo yung partisyon na yun, mahalin mo. Binigay ang partisyon na yan, mahalin mo. Binigay ang partisyon na yan, gampanan mo.
At kapag pare-pares kayong tumutupad na mabuti, na may galak, na may kasiyahan, na may pagmamahal, di pa pare-pares kayong makikinabang na masaya? Buhay ba ang Diyos? Ganyan kabuti ang Panginoon. Ganyan kadakila ang Panginoon. Kaya nga't anong sinasabi niya? Pag matanda na kayo at inabot nyo na yung ganyang edad nyo, huwag nyo nang pakaintindihin ang buhay pa. Kaya nga yung nanay ni Constancia, sabi nga na espiritu, inaantok na. Di bale, ang sabi sa kanya, ikaw, huwag ka nang mag-isip kahit ano, kundi ang Diyos na lang ang isipin mo. Kaya pagkagising niya, pupunta na dun sa adoration. Maririnig niyo yan, bubulong-bulong, kumakantang mag-isa. Salamat sa iyo, aking Panginoon. Lakas mong konti ka ako para may makarinig na isang anghel pa at tulungan ka. Ganito na lang, eka. Buhay ba ang Diyos? At ano pa po ang sabi ko? Ay, wag ka nang nakikipagkwentuhan. Kung ang kwentuhan ay para sa tsismisan. Pag ang kwentuhan ka ako'y para sa kabanalan, makinig ka, makihalahala ka, makikinig ka, at magsishare ka rin. Pero kapag sa tsismisan, ay, umalis ka na ka ako. Matanda ka na ka ako, magkakasala ka pa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo po yan. Sinasabi ko po sa kanya yon. Pagkatapos na pagnilayan ko, Panginoon, anak lang po niya ako, bakit ako nagtuturo sa kanya? Constancia, kung ganang pagkatao mo, hindi mo tuturuan ng iyong ina. Ano ituturo mo sa kanya? Dati ka rin ganyan, di ba? Buhay ba ang Diyos? Ano yung dati ka rin ganyan kung tuturo ko sa kanya? Ano ituturo ko na iba? Pag may pumunta sa iyo, ay, balo mo, ay, totoo. Bakit? Makananong may nangyari? Di ba ganon? May tindahan ka. Di siyempre, pag hinatdan ka ng chismis, bago bumili, balo mo anay ka. Habang inaabot mo yung binibili, ganon. Pero iba pala. Iba ang Diyos kapag kumilos. Iniiba ka. Iibahin ka. Maiiba ka. Kaya hindi ka na ngayon mapaniwala ng di naiba At di ka paniniwalaan ng hindi pa naiiba. Sapagkat di nila alam yung ginawa mong pagkakaiba dahil hindi pa sila naiiba. Buhay ba ang Diyos? Kaya ngayon, kapag di ka nila maunawaan at tingin sa'yo ay nagkukunwari lang at kung tingin sa'yo ay kunwari pa at kunwari, pabayaan mo na sila kasi sila ganon. Ngayon kung tutulad ka at papatulan mo, parehas lang kayo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama masakit pakinggan, masakit tanggapin, kundi ka magiging ganap at makatotohanan. Ngunit, madaling pakinggan, masarap pakinggan, madaling tuntunin, madaling sundin kapag ang Ama na ang sayo ay pinanahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Ano nga bang mapapala mo? Kung ang binalita sa'yo ay namatay si para nalaman mo, ay kailan? Baka hindi mo alam, di ka man nakapunta, di ka makapakipaglibing kung gusto mo makipaglibing. Pero kapag ang pinahatid sa'yo, alam mo ba, Eka? Ay, Diyos ko, Eka, yung asawa ni ganon. Anong kiber mo doon? May magagawa ka doon. Ba't pakikialaman mo? Ganyan ang buhay dito sa lupa. Yun ang tinatawag na labis na turo na hindi mula sa Ama. Ano yung turo? Turo ng tao yan. Pagtuturo ng demonyo yan, hindi turo ng Ama. Anong turo ng Ama? Banal na salita. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya kapag pinakinggan mo ang banal na salita at sinabuhay mo ang banal na salita, wala kang labis na magiging gawa. Sapagkat ang tutuntunin mo at gagawin ay ang para sa Diyos, Amang dakila. Mga minamahal, kung magagawa lamang ito ng tao, kay sarap mabuhay sa bawat araw. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Buhay ba ang Diyos?
Kaya magtanim kayo ng magtanim upang marami kayong anihin. Sapagkat ang nagtatanim at masipag magtanim, maraming inaani. Kung tamad kang magtanim, hindi ka aani kailanman. Tagahingi ka na lang ba? Tagasahod ka na lang ba? Tagakuha ka na lang ba? Kailangan ikaw naman mismo ang umani. Mas masarap, mas maligaya, mas kasiya-siya. Sumayin ang kapayapaan, pagharian kayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng ligaya, ng kasiyahan, puspos ng kapayapaan, tunay na kaliwanagan, pag-asang walang maliw habang nabubuhay. Namnamin yung lubos ang Ama na sa tuwin ay may magagawa siya, tunay na mahiwaga, dakilang walang kapantay, kapangyarihan ay di napaparam. Kaya't sa Kanya nyo hihain at idaing lahat ng hinaing at kayo'y Kanyang diringgin. Pagpalain kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mabait po kayo, ano? Gigising na naman po kami ng alas 3:30. Masarap pong umuwi na tayo, no? Kasi po kagabi, inabot kami ng alas 12 sa daan Tinatulog kami 1:00, gising ka ng alas 5, wala ka pang tulog hanggang ngayon. Tutulog naman po ako alas 3:30 naman ang gising mamaya. May lakad kami. Mission ko lang po yun.